Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Taurus. Po na mensahe ninyo ito, dog close up, pleasure with a close friend. Ayan, so maganda. Time to chill. 'Di ba? At with your close friend pa. So talagang napakaganda nito. For sure, magi-enjoy kayo. We have family matters. Ayan. So, meron din kayong mga asikasuhin, ano, or mga inaasikaso sa ngayon. Related sa inyong pamilya, no? Pwedeng related sa mga magulang ninyo, sa mga kapatid mo, sa mga anak mo. So, depende sa inyong sitwasyon. But definitely, you're going to put your focus more on that family situation. Wealth. Taurus, may kaperahan, kayamanan na paparating sa inyo. This is really beautiful. Parang uulan ng grasya dito ng pera, no? So, good luck. We have will, indecisiveness. Ayan, so meron kayong kailangan pagdesisyonan, pero hindi pa ninyo ito napapag-isipan mabuti, no? Kaya kumbaga, nasa stage kayo wherein you are in the fork in the road, no? Nasa fork in the road kayo. There is an indecisiveness happening dito. So, kailangan pa siguro ninyo ng mas maraming oras para mapag-isipan ng mga bagay na ito, no? So, what else? We have success. Ayan, so yung success na to could be material success or financial success, hindi ba? Or pwede magtatagumpay kayo rito sa kung anumang bagay, no? Kunyari, meron kayong mga problemang hinaharap, no, at maaari mapagtagumpayan nyo na yan. Pwedeng task ito sa trabaho or career niyo. So, maybe yan ang pagtatagumpayan din ninyo. So, depende yan sa inyong sitwasyon, no? But, yan, maganda kasi merong pagtatagumpay kayo na makakamit. We have Dolphin, financial gain, usually coming from something you did in the past. Okay? So, financial gain. Meron kayong rito. Merong karagdagang pera talaga na paparating. At maaring malaki ito, no? Maaring sale ito. Baka meron kayong property na binenta, no? At yun ang malaking pera, no, na pwedeng makamit ninyo yung wealth na to. Maybe that's out of that sale of property. Pwede rin na ROI ito, return of investment. So pwedeng malaki din ang amount of money na matatanggap ninyo from your investment. We have wall, misunderstanding. Ayan, so meron kayong hindi pagkakaintindihan with someone. Meron kayong hindi pagkakaintindihan with another person dito. And maybe related yan sa pera. So, pwedeng kapamilya ninyo, no? Yung meron kayong ka-misunderstanding dito. What else? We have excitement. Ayan, so at least, no? Talagang namamayani pa rin dito yung positivity. There is an excitement na mararamdaman kayo rito, maybe because of these successes, yung mga financial matters na to na pwedeng makamit ninyo or makuha ninyo ngayon, ma-receive ninyo, maaaring yun din ang maghahatid talaga sa inyo ng excitement. We have unicorn, use your intuition to make beneficial changes. Okay? So, gamitin ninyo yung inyong intuition para magawa ninyo kung ano man ang mga beneficial changes dito, no, na kailangan ninyong gawin. Alright? So, maaari din na merong mga pagbabago rito na iniisip kayo or pinagpaplanuhan kayo, no? So, gamitin ninyo ito para magkaroon kayo ng makapag-create kayo ng magandang pagbabago sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Kasi yung intuition natin, alam naman nating lahat na divine guidance yan, diba? Kaya dadalhin tayo nito sa magandang sitwasyon, no? We have goldfish. Maganda, swerte kayo talaga sa pera. Increase in material wealth or spiritual growth. Ayan. So, merong financial gain talaga, madadagdagan na inyong kaperahan, madadagdagan ng inyong kayamanan sa ngayon, and even sa inyong spiritual side of life, no? Magkakaroon din kayo ng growth. Hindi lang pagdating sa pera, hindi lang pagdating sa material na bagay kayo magkakaroon ng growth, kundi pati rin sa inyong spiritual side of life. We have dissatisfaction in life. Ayan. So, maaaring related dito sa misunderstanding, no? Baka this is related to kung sino man, no, yung
ka-deal with ninyo rito. Maaaring hindi kayo nagkakaintindihan or baka baka hindi kayo nagkausap ng maayos dito kung ano ang gusto mo, 'di ba? Kaya nagkaroon kayo ng misunderstanding. And in a sense, 'di ba? Nagkaroon kayo ng pakiramdam na dissatisfied kayo kasi despite siguro the effort na ginawa ninyo, pagpapaintindi sa taong ito, parang hindi talaga niya to nagigets. We have fair man, ayan, and maybe that is related to this fair man, no? As a fair man, this is someone, no, na may blonde, gray, or white hair. So, pwedeng ano to, foreigner, no? Baka jowa ninyo to. Manliligaw ninyo, boss ninyo, asawa ninyo, no? So, this could be anyone, but definitely, may dugong ano to, foreigner. What else? You have mule, yan. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Yan, baka ito na, si fair man, no? Baka ito siya. Napaka-stubborn niya, kaya maaaring siya yung ka-misunderstanding ninyo. Kasi baka hindi niya naiintindihan kung ano ang ibig mong sabihin. Baka hindi niya naiintindihan yung purpose mo kung bakit mo ginagawa or sinasabi sa kanya kung ano man ang mga bagay na ito. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.